Ano ko yan naman. Ano natagdan? Sciatica, nerve. Sa nerve daw. Dito? Sinabihan na ako ng neurologist ko, normal naman. Ano ba? Shoutout ko lang si Boss Win. Shoutout Boss Win. Hindi naman tayo nakalive. Ano lang yan, recording. Okay, sige, shoutout sa'yo, Boss Win. Siya nag-repair sa akin si Boss Win. Okay, ganito yan, sir. Ngayon, ano sabi sa neuro? Normal naman po lahat. Nag-laboratory ako, nag-CT scan, nag-MRI. Tapos sabi ko na lang sa neurologist ko, baka mag-therapy na lang po ako. Bakit? Ano ba yung pinunta mo sa neurologist? Ano yung Hindi, kasi nung nagpunta ako sa ER, bakit ka napunta sa ER? kasi nga nagnanam yung ano ko, baka na-stroke na ba ako or ano, na mild stroke, blah blah blah. So, Hindi, saan nyo namamanid? Buong katawan? ito nung una ito. Eh, nagsimula siya nung last year. Naglalakad ako sa Mega Mall, galing sa opisina, papunta ng parking. So habang naglalakad ako, pangat yung manhid. Sabi ko, na manhid ako. Naglalakad lang naman ako. Tapos yung ginawa ko, minto ako. Tapos hanggang sa nawala na siya, nagsasubside naman siya. Tapos mga ilang linggo, hindi naman siya consistent. Bigla na lang siyang susumpong ng ganon. Kasi nag-out of town kami nakaraan nung last year din yun. Bakit kami? Mamanid na naman siya. Pero hindi siya yung katulad ng ngayon na parang nagpe-permanente na siya. Tapos yun na, sabi ko, kailangan ko na siguro magpakonsult sa doktor. Kasi nga parang nagnanam niya yung dito ko eh. Pati sa kamay, Sir, baka ganito yan. Baka tumataas yung BP mo, baka yung dugo mo lumalabot. Baka nagiging diabetic ka. Eh, normal po kasi mga lab ko eh. Normal siya. Opo. Yan ang pangkaraniwang nararamdaman ng ng tumataas ang sugar, tumataas ang Oo, nagnanamb yung paa. Nagnanamb yung mga kamay. Yan ang pangkaraniwan. Sumusumpong-sumpong siya, pero may pagkakataong goods naman. Hindi siya consistent, hindi siya araw-araw talaga. Ganyan ang pakiramdam ng blood problem. Okay. Maaaring nagkakaroon ka ng clogging. Baka sa tumataas pa cholesterol mo o baka nagkakaroon ka ng baka mataas ka sa kumakain ka ng sobrang tataba, maaalat. Yan. Nag-ano po ako nag-maintenance ako yung amlodipine. Pero lang siya. Para saan ba yung amlodipine? Yun nga, sa cholesterol, di ba? BP. Ayun nga yun eh. Yun nga. Nagkakaroon ka ng blood clogging. Sir, yun nga yun. Kaya ka binibigyan ng maintenance na gano'n. Yung blood circulation mo, naharang. Once na maharang yan, kailangan yan, insulin. Para pumuka yung ugat natin. Para dumaloy. Pero, hindi ako nagbibigay ng hindi sa akin galing yan. Pero, doon kasi ang yun kasi ang yung doktor kasi ang paliwanag dyan, once na magkaroon tayo ng kailangan natin mag-dilate ng blood. Yun yung vasodilator na kailangan i-take natin para yung mga clogging makahinga muna. Yan, yung mga tinitake mo, para din dyan yan eh. Para kaya, sabi mo kasi blood problem yan. Ngayon, ang mangyayari dyan, sabihin na natin imamassage ka, oo, gaganda pakiramdam mo. Maganda pakiramdam mo. Pero, in a few days, pag nakakain ka na ng mga, siyempre, ang sarap kumain eh. Bakit tataka ka? Yun na naman, ganun ulit yung pakiramdam ko. Alam mo yung pangmatagalang solusyon dyan? Ang pangmatagalang solusyon dyan is daily exercise. Yun lang. Walking. Papawis, magbilag-bilag tayo sa umaga. Yung araw sa umaga. Kahit yung simpleng walking lang, walking lang. Yun ang pinakasagot dyan, sir, para matanggal yung mo. Kasi nga, minsan nai-standby tayo. Katulad yan, office, uwi, kain, higa, office, tulog. Ganun lang ang routine natin. Nakakapag-exercise ko ba? Hindi na. Wala na. Yun yun. Hindi mo kailangan ng maintenance. Sabi nga ng ibang doktor na vlogger. Yung iba, bye-bye naman eh. Pero maraming vlogger na doktor ngayon. Manood kayo sa kanila. Tuturo para yung nararamdaman nyo. Kasi hindi yan pilay.
pa kung saan-saan yan. Hindi yan pilay, kung saan-saan yung nararamdaman yan. Minsan nga, dito po, nabato ko. Minsan, ganyan-ganyan. Basta kung saan-saan nyo lang mararamdaman yan. Yan nga yung kung saan abutin ng blood clogging, makakaramdam tayo ng pamamanig. Yun nga ang sagot dyan, sir. Ehersisyo. Kaya lang minsan pagka nilalakad na ako, nahihirapan na rin ako maglakad, nagnanam siya na ako. Matagal ako nakatayo, nagnanam. Pag nakaupo rin ako, nagnanam din. Pag matagal, malapot na yung dugo. Pero pag nakapag-stretching ako, gumagaan yung pakaramdam ko. Yun na yung sagot. Yun na yung sagot. Sabi ko, ehersisyo. Ano ba yung mga ehersisyo? Part yun, stretching, walking. Hindi mo kailangan magtatutakbo. Hindi mo kailangan ganyan. Stretching lang, walking. Inom ng tubig. Maligamgam yung warm. Kasi, isa yan. Parang may naibit na rito sa akin, dito, tsaka yung mga joint ko rito. Parang pinupulikat na hindi ko maintindihan. Wala na. Very na yun. Very tight na yung mga ganun. Very tight na yung mga joint. Hindi ka na nag-exercise. Yun ang kulang sa atin, sir. Pupunta ka ron. Magdi-DP ka. Nasa in good condition ka. Siyempre lalabas good. Pero kung pupunta ka ron, under yung pamamanhid mo, tingnan mo, mag-BP ka. Ang tulong lang nito, ma-refresh lang yung katawan mo. Pero, ang pangmatagalang solusyon, tayo kasi, ang pangmatagalang solusyon talaga is workout, exercise. Tapos full body massage ka namin dito. Hindi ka patagilid. Sa umaga, sanayin mo na yun. Sanayin mo nang mag-walking. Tapos yung mga simpleng stretch lang, sir. 1, 2, yung mga simpleng lang, 1 to 1 to lang. Ikaw na rin nagsabi mismo pag nakakapag ka, gumaganda yung di na solusyon na. Alam mo na kagad, nasolusyon na kagad natin. Pero pagdating ng biglang mabansin ng nagiging parang paalala ng pamaman. Tuloy-tuloy mo lang yun, sir. Paniwala ka sa akin. Doktor, manood kayo kay pinakamagaling sa ganyan si Doc Willie Ong tsaka si Dr. Atoy. Manood kayo ng mga vlog nila. Atoy? Synergist, Doc Atoy? Oo. Panoorin mo yan, Doc Atoy Arboleda. I'm encouraging you. Panoorin yan, doktor na yung galing yan. Hindi kayo mabuboring. Yan din ang sinusundan ko kasi kailangan ko na mag-aral ng na mga ganito kasi related na eh. Very related. Katulad nyo eh. Iba-iba na kasing nilalapit sa akin na kaso. Kaya kahit pa paano, kaya nating ipaliwanag. Based sa nararamdaman nyo, okay, kaya. Yan, mas parang sobrang lamig ng mga paa ko pagka Yung blood circulation nga, sir. Sa sobrang pamamanhid niya na ginawa na niya kahit di naman ganun kalamig. Wala, yan eh, kumbaga yung blood circulation nga pigil. Yung blood circulation pigil. Pero ang sagot din kasi rito talaga, yun nga, exercise talaga pang matagalan. Tapa ka. Tapos, ang definition kasi ng massage is for blood circulation and relaxation. Yan ang yan ang definition ng massage. Tama rin naman na massage ka. Nangangawit ka, Parang di ko pasakit. Pasimula na ng process to. Yung nararamdaman mo, nagwa-warning na yan kasi hindi nyo man aminin na tumataas yung mga blood sugar nyo, bibisitahin kayo ng frozen shoulder. Kaya mapapansin mo, sumasakit yung mga shoulder mo, singit mo. Bibisitahin kayo ng mga yan. Kasukasuhan nyo. Pero pag namassage yan mamaya, magaan yung pakaramdam nyo. Pero hindi totally ngayon na Sarap. Uy, patamaan mo rin yung mga ganito nyo. Dito ako sa ilalim. Okay.
Ganito mo, sir. Yan. Pero makakaramdam ka lang ng ano dyan, konting-konting pamamalit. Pero mabilis din mawala yan. Okay lang kayo? Okay lang? Okay na. Oh, sige. Dito to. Magsabay na kayo ni ma'am. Walking. Okay na. Sama na. Sagara ako sa walking. Ayan. Sagala ka sa walking kaya. Okay kasi walking ka doon. Ito si sir, mukhang ano, kulang talaga sa ano. Wala na. Paglabas mo ng bahay mo, door, pagbaba mo, elevator, opisina, upo, maghapon. Yun. Sir, may ano doon sir ha? May... Sana, hindi naman. Yung nararamdaman nyo, warning sign na ano yan. Kaya nga nagduda ka, akala mo na stroke ka eh. Warning sign na ano yan. Lumalapot yung dugo mo. Ng stroke. Warning sign ng stroke yan. Pag umabot na sa ulo yung pamamanid, nako. Ayan na. Pero sabi nga ng doktor, hindi kailangan ng maintenance ng mga yan. Sundin mo na yung ano ng ano. Routine ng katawan mo. Pag alam mo hindi ka nakakapag-ehersisyo matagal na panahon, mag-ehersisyo ka, magbalik-balik ka. Pero kung biglayin, baka magkaroon ka naman ng overfatigue. Magsuka kayo. Walking, tapos inom ng warm water. Pero hindi yan one-time process. Siyempre, kailangan yan tuloy-tuloy. Once na may straight mo na yan ng mga 3 linggo, hahanapin na ng katawan mo yan. Hindi ka na matitigil. Baka ikaw na mag-aya sa mga katrabaho mo. Punta tayo sa park, maglakad-lakad tayo. Maglagyan ng lalito ng BGC. Mamotor pa siya palagi. At pinakalakad na nilong parkingan eh. Eh, ang lapit pa ng elevator na. Yun lang. Kaya walang exercise talaga. Sumali ka sa Zumba, sir. Tihaya. Hindi ako sa sumba ako sa bahay. Oo, yan ang pinakasagot yan. Sige, lagay sa ano. Yan yung mga sign ng mga ano. Tsaka yung pagkibilo, baka itong kita ko, para di ko may open na maayos, para may naiikot dito. Ang tawag doon is para kayong namumuli-muli ka kayo, singit-singit. Hindi ko may... Sir nga eh, kailangan yung stretching. Yan na, sasakal ko. Okay, relax lang. Inhale. Exhale. Sarap. Diyan ka lang. Ano ba? Patamaan mo rin yung mga ano mo. Kahit sarili mo, patamaan mo ng haplos. Ganyan o. Alam mo pinupulikat yung ano mo, hindi, patamaan mo ng ganyan. Kailangan lang yan, mainitan. Yung mga muscle natin dyan, stiff na. Ngayon, pag hinayaan mo yan, nanatili ka ng, kung ano yung routine mo noon, day by day, kung ano yung routine mo, wala, paano ka. Kung problema ka. Huwag mong tayo maano ka. Tabigin ka ba ng stroke, mas mahirap. Kaya mo yan. O ano lang, workout lang. Tapos yan. Kailangan mo lang sanayin yung sarili mo. 3 linggo, perfectin mo yung walking. Perfectin mo yung papawis. Kahit 1 hour lang. Kahit hindi sa umaga, kahit sa gabi. Ang mahalaga, pilitin mo makapagpapawis. Hindi mo siya pagpapawin. Relax lang. Kailangan niya yung mga stretching. Sige, sir, upo ka. Ano? Siya yung umaaray. Parang pinag. Relax lang.
Straight ka lang, sir. Nasagot mo na, sir, yung ano eh. Yung problema mo, nasagot mo na yung kasagutan. Yun na lang. Stretching. Tapos walking. Tapos, siyempre, sa tulong ng pau, mas masarap mag-stretching pagka yung mga muscle mo napakalma na. Hindi na siya stiff na stiff. Malaking bagay. Para hindi ka mga... Pag kasi ang muscle mo, stiff na stiff, tapos bigla mong in-stretch, magka-cramps. Parang pipigilan ka niya. Ganun ang pakiramdam nun. Kaya kailangan, yan, palambutin nyo muna. Yung masas-masas nyo. Tsaka kayo mag-stretch. Pili ko, bigat-bigat ng katawan ni sir eh. Kung titignan mo sir, ang bigat-bigat. Ang bigat talaga. Malaki-laki din. Hirap na akong, hirap na akong, Dito na lang bigat. ano kaya yung mga ganong case? Sir, yung ano yung pag sobrang lamig ng dito. Sir, yun nga eh. Yun na yan. Yun nga eh, blood circulation. Kaya ano, tandaan mo, ang katawan natin mainit dahil may dugo. Parang namamanas na ako. Sir, nadidelay nga yung blood circulation. Panoorin nyo si Doc Winnie, Doc Atoy. Yan yung mga doktor, kaya nilang explain yan sa inyo. Meron akong binili na ano, ewan ko kung sa'yo nag-introduce ng Nerve Vibe. Di totoo yun. Di totoo yun. Yung mga nag-example nun, napakaganda ng pangangatawan. Eh kayo, yung in pain, subukan nilang ano, yung mga nag-i-introduce ng mga ganyan, mga nag-advertise, dapat yung mga ano, yung talagang in pain. Katulad yan, ikaw ang sampulan nun. Tapos, videoan ka nila, tingnan mo kung ano. Tingnan mo kung papayag sila. Di ba? Huwag ka lang maliligo ngayon, sir. Sundan mo ng ano, sir, araw-araw, ha? Yun lang ano dito, sir. Pero, yun nga. Yung nararamdaman mo na yan, kulang ka lang sa ano. Sabi mo, pag nag-i-stretch ka, gumaganda ang pakiramdam mo. Na ano naman. Eh, di Pag mas ano, natutulog yung dito. tumutunog yun pagka ano. Tumutunog naman talaga yung pagka ano. Wala sa alay yung mga ano mo dyan, may compression na. Traction ang tawag doon. Ito sa akin, walang tumunog. Ano lang yan. Meron. Meron. Meron ba? Hindi ko narinig. Hindi ko naramdaman. Eh, ewan ko sa'yo, pero Okay. yun kasi yun, sabay-sabay yan. Minsan nga, inaabot pa yun hanggang dito. Yun ang pakiramdam ng ano. Yun nga sir, siyempre sir, kailangan mo lang talaga stretching mo. Wala ka na palang workout eh. Wala ka ng kilos. Eh, hindi po pwedeng palagi ka nakamotor pagka sampa mo. Pagbaba mo ng motor, nakatapat, elevator naman, o escalator. Tapos, pakuwi mo, gabi na. Kakain ka, matutulog. TikTok. TikTok. Sir, eh, kaya-kaya mo yun, bata-bata ka pa. Huwag mo nang antayin, tabigin tayo ng ano. Okay, sir?